So matunog nga ngayon etong si Alex Cabagnot matapos maglabas ng pasabog na update etong si Mr. Homer Sison via X na kung saan ay sinasabi rito credit po. Breaking news, Titan Ultra is set to make a coaching change, will relieve Janadel Cardel of his duties at the conclusion of the team's campaign in the ongoing PBA Philippine Cup. Former PBA All-Star Alex Cabagnot is being eyed as Cardel's replacement. So bilang opinion natin dito, so kung si Alex Cabagnot ang ipapalit kay Coach Cardel, goods na rin naman iyon kung titingnan natin or kung sa tingin natin. Dahil may background naman si Alex Cabagnot talaga sa pagko-coach. Sa mga hindi nakakaalam naging skills coach nga po ito ng UP. Itong si Alex taong 2016 hanggang 2019. Tapos nakapag-coach naman ito taong 2024 para sa Bacolod City of Smiles sa MPBL. Bukod pa doon, ito yung UE assistant coach ngayong kasalukuyan. So for sure, maraming taktika ito na po pwede niya magawa para mapaganda ang bawat laro ng Titan Ultra kung sakali siya ang susunod na maging coach kapalit ni Cardel o papalit kay Cardel. So kagandahan nga po kay Alex Cabagnot, dati itong PBA player, so sanay ito sa mga laro sa PBA. Speaking of Alex Cabagnot, maganda ang resume nito as a player and as a coach. So bilang player, former national team player nga po ito. So bukod doon ito ang 2005 second overall pick sa first round nga po ng Santa Lucia Realtors sa PBA. Bukod dyan, nakapaglaro ito sa team ng Coca-Cola Tigers, Burger King Whoopers, Petron Blaze Boosters, Global Port Batang Pier, San Miguel Beermen, Terra Firma Jeep, at Converge Fiber Rexers. At bukod pa dyan, nakapaglaro nga rin po ito sa overseas sa KBL para nga po sa team ng Goyang Sona Sky Gunners. At ngayon kasalukuyang hawak ito ng team ng Basilan Viva Portmaster Star Horse na naglalaro sa MPBL. So mabigat ang daladalang resume nito kung sakaling ito ang maging next coach ng Titan Ultra. Kagandahan pa rito, maraming knowledge talaga ito pagdating sa usapang basketball and coaching system. So tingnan natin soon kung matuloy ito. So naglabas na ng Plan B itong Gilas Pilipinas for Southeast Asian Games para nga po sa kanilang lineup. Matatandaang ang original na unang ini-announce para sa Final 12 ng Gilas Pilipinas itong sila Justin Brownlee, Ray Pikes Jr., Matthew Wright, Remy Martin, Brandon Ganuelas Rosser, Terdy Ravena,
Angelo Kwame, Dave Ildefonso, Jason Brickman, Mike Phillips, kay Manny Ladi, at itong si VJ pre. Kaya lang, nagulo nga ngayon nang maglabas nga po ng panibagong rules itong host country na Thailand sa SEA Games na kung saan ay pinagbawal ang naturalized player na siya namang tuluyang nakapagtanggal sa pwesto kila Justin Brownlee at Ange Kwame para sa Gilas Pilipinas. Pero speaking of Ange Kwame, balita ay eto ini-assign na nga po ito para maglaro sa 3x3. So ngayong magulo pa nga ang rule ng Thailand inaantay pa nitong si Coach Norman o ng kampo ng Gilas kung eligible pa ba rin ba maglaro ang mga walang pasaporte before 16 gaya nila Remy Martin, Jason Brickman, BGR, Mike Phillips and kay Manny Ladi. Kaya naman humugot nga ng mga naka-standby na player na itong si Coach Norman para in case na magkagipitan. Alam naman natin ang ginagawa ng Thailand, 'di ba? May huhugutin ng mabilisan itong Gilas Pilipinas. So, naka-standby na nga po ang mga players na sila Gio Chu, Jamie Malonzo, Abu Tratter,
at Robert Bolick. So ano masasabi nyo at opinion nyo sa hindi pa malamang rules talaga ng Thailand sa 5x5 basketball na siya namang bumuwag sa buo na sanang Final 12 ng Gilas Pilipinas na sasabak sa 33rd Southeast Asian Games? So matunog na usap-usapan nga ngayon itong posibleng pagbabalik di umano raw nitong si Pinoy Sakuragi sa PBA na kung saan nakitang spotted working out dito sa Titan player na si James Martinez. So matatandaan naman kamakailan lang ay may mga nababasa tayong rumors patungkol kay Pinoy Sakuragi na posibleng magbalik PBA daw ito. At dito nga yun usap-usapay sa Titan di umano. So lalo na nga pong naging matunog nang maispatan nga po itong nag-iensayo kasama ang guard ng Titan na si James Martinez. Na mismo nga pong ipinost nitong si James Martinez sa kanyang FB page. So credit po. So kung titingnan naman natin dito bilang opinion natin kung about kay Pingris, may edad na ito pero still nasa sa shape pa naman talaga. So kumbaga, kung sa paglalaro sa basketball, batak na batak pa din talaga siya. Kasi ito, ang hilig. So wala namang masama kung halimbawang gusto niya bumalik sa PBA at kung may team na nga ba na magka-interest pa sa kanya. Dahil malakas pa rin naman at mahusay pa rin naman nito na magpahanggang ngayon, kumbaga, isa sa strength nga po nito sa game ngayon ay ang physicality na kung saan dito siya rin nakilala noon. Grabe ang puso nito sa laro. Iba din kasi ang bit-bit na experience niya. Former national team player and PBA star ito. So bukod nga po sa paglalaro nito sa PBA, huling naglaro ito sa MPBL para sa team ng Binyan Tatak Gel. So kasalukuyang 44-year-old na ito. So tingnan na lang natin soon kung makita ba natin muli na maglaro ang isang Pinoy Sakuragi sa PBA. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.